Mga kabayan, dismayado si Senator Sherwin Gatchalian dito kay suspended Bambantarlac Mayor Alice Goo. Ito ay matapos makailang ulit na isnabi nito ang Senado sa kabila ng pag-imbita nito sa alkalde para magpaliwanag at sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Sabi ni Gatchalian, walang respeto si Goo sa batas dahil kung tutuusin ay nasa kapangyarihan pa rin siya bilang alkalde at hindi pa naman siya natatanggal sa pwesto. Disappointed ako na talagang nagtago siya at iniiwasan niya ang batas at actually elected official pa rin siya. Si Alice Goo, hindi naman siya natanggal pa sa pwesto, so kasalukuyang duly elected official siya at dapat rinirespeto niya yung batas dahil hinalal siya ng taong bayan. Pero siya mismo, kahit na hinalal siya ng taong bayan, umiiwas siya sa batas at hindi siya nagpapatupad ng tamang proseso. Ayon pa sa mambabatas, kahit anong tago pa at pagsisinungaling ni Alice Goo, hindi sila titigil sa Senado sa paghahanap kasama ang PNP at NBI para papanagutin siya sa napakaraming kaso na ibinabato laban sa kanya. Sa akin, linilihis niya yung atensyon eh. Bottom line, ayaw niya pumunta sa Senado dahil ipit na siya. Ayaw niya pumunta sa Senado dahil yung ebidensya laban sa kanya ay masyado nang mabigat. At imbes na harapin niya at sagutin isa-isa itong mga ebidensyang ito, linilihis niya yung atensyon ng tao at sinasabi na gano'n na, kung ano-ano. Pero kami determinado na hulihin siya at determinado kami na panugutin siya. Dapat may accountability. Lalo na siya na tumakbo bilang mayor tapos nagsisinungaling sa publiko. Mabigat ang kanyang pananugutan at importante na panugutin siya. At hindi kami titigil. Hindi namin i-release itong arrest order hanggat siya ay mahuli at madala dito sa Senado. Nang tanongin naman si Gatchalian kung narito pa nga ba sa bansa si Alice Goo, sabi ng senador, naniniwala pa rin siya na hindi pa nakakaalis ng bansa ang suspendidong alkalde base na rin sa monitoring ng Bureau of Immigration. Pero umamin si Gatchalian na posibleng nakabalik na rin ng China si Goo gamit ang kanyang Chinese passport. So among that family, yung kanyang immediate family, ang natitira na lang dito ay si Guo Jiangdian, aka Wesley Guo, at si Guo Huaping, aka si Alice Guo. So in other words, tatlo sa kanyang mga kapamilya ay nakaalis na, no? Pabalik ng China. Kaya nga nasabi ko nga na baka lang, no? Dahil nga yung mga kapamilya niya bumalik na, baka lang. Ang aking teorya, baka lang na meron din siyang mayroon din possibility na bumalik rin siya doon sa China. Samantala, inaasahang matatapos na sa susunod na linggo ang ginagawang investigasyon ng COMELEC dito kay Mayor Alice Goo. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sasadyain nilang puntahan sa munisipyo ng Bambantarlac para makuha ang fingerprint ni Mayor Alice Goo at ikukumpara nila ito sa fingerprint na lumbas sa National Bureau of Investigation o NBI, kung saan ay natuklasang dinaya ni Goo ang ilang detalye ng kanyang birth certificate at gumamit ng dalawang pangalan. Para walang masabing iilan lang ang pinagbasihan po ng COMELEC, titingnan din po namin yung mga fingerprints na yon. Hindi po namin pwedeng ipadala kasi sa Maynila, kaya na kailangan talagang sadyain at puntahan ng ating po mga examiners o eksperto. Ayon pa kay Garcia, kapag napatunayang nagsisinungaling si Goo sa kanyang mga detalye noong nag-file ito ng Certificate of Candidacy para tumakbong alkalde sa Bambantarlac, may mga kaukulang kaso na isasampang ahensya dito sa controversial na mayor na si Alice Goo. Kapag po ang isang tao nagsabi na siya ay Filipino citizen at siya naman pala ay hindi, halimbawa, ayan po yung misrepresentation. Ang isang tao nagsabi na siya ay nasa tamang edad doon sa posisyon na kanyang tinatakbuhan, yun naman pala ay hindi. Yan po ay misrepresentation. So, yan po ay mga pagsisinungaling na may relasyon mismo sa kwalifikasyon sa opisina. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH,
Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Disappointed ako na talagang nagtago siya at iniiwasan niya ang batas at actually elected official pa rin siya. Si Alice Go, hindi naman siya natanggal pa sa pwesto, so kasalukuyang duly elected official siya at dapat rinirespeto niya yung batas dahil hinalal siya ng taong bayan. Pero siya mismo, kahit na hinalal siya ng taong bayan, umiiwas siya sa batas at hindi siya nagpapatupad ng tamang proseso. At alam ko na talagang pinipilit ng ating kapulisan, ng ating mga law enforcers na hanapin siya. Pero alam naman natin ngayon na nagtatago siya, no? Dahil isang linggo na rin lumalabas to sa balita at I'm sure alam niya, alam ng abogado niya, alam ng kamag-anak niya na mayroong arrest order para sa kanya at dapat magpakita siya dito sa Senado. Hindi siya sumusuko, sir, pero lagi po siya nakakapag-post sa kanyang Facebook account. Kung saan... Kaya nga imbes na pumunta siya sa Senado at harapin opisyal yung mga tanong at yung mga akusasyon sa kanya, post yun ng post sa Facebook. Sa totoo lang, yung post niya sa Facebook, wala namang bearing yan eh. Pwede siya invento ulit ng kwento, pwede siya mag-invento ng dahilan. Walang bearing yung kanyang posting. Pero para sa akin, talagang una-una umiiwas siya sa batas at pangalawa, dinideflect niya yung totoong issue. Ang totoong issue dito, yung kasinungalingan niya. Yung pagsasabi ng totoo, yan ang totoong issue. At yung kanyang ginagawang mga pagpo-post, parang linilihis niya, no? Linilihis niya yung dinideflect o linilihis niya yung totoong issue. At isa sa kanyang panglilihis sa totoong issue, parang kayo po yung kanyang sinisisi, parang kinwestiyon niya, bakit daw po parang pinag-iinitan o idinidiin niyo siya, kayong dalawa ni Senator Risa, parang gano'n ang kanyang allegation doon sa kanyang latest FB post. Sali, masyado naman niyang binibigyan ng pahalaga yung sarili niya. Ito parte ito ng investigasyon at parte ito ng in aid of legislation. At lahat naman ng resource persons pinapatawag naman natin. Hindi naman siya yung binibigyan ng special attention. Masyado naman niyang binibigyan ng pahalaga yung sarili niya. Ang importante kasi dito, at ito ay lumabas sa maraming desisyon na ng Korte Suprema at nasa rules rin natin na itong mga pinapatawag natin para makatulong gumawa ng batas at gumawa ng reforma sa mga proseso natin. At yung kanyang pagpunta doon ay para rin malaman yung katotohanan. Ano ba yung itong mga lumalabas na ebidensya, maganda, harapin niya na lang no? For imbes na linilihis niya yung atensyon, maganda harapin niya na lang itong mga ebidensyang linalabas ng Senado. So parang desperate move na sa halip ng sagutin kung talagang hindi siya nagsisinungaling, hindi siya involved sa mga illegal activities, pwede naman niyang sagutin yun. Pero ngayon ang kanyang ginagawa, yung sabihin, sobra daw kayong fixated sa kanya, pinag-iinitan. So yung mga ganong sagot, ano ba yun? Desperate na? Yung ganong... Sa akin, linilihis niya yung atensyon bottom line, ayaw niya pumunta sa Senado dahil ipit na siya. Ayaw niya pumunta sa Senado dahil yung ebidensya laban sa kanya ay masyado nang mabigat. At imbes na harapin niya at sagutin isa-isa itong mga ebidensyang ito, linilihis niya yung atensyon ng tao at sinasabi na gano'n na, kung ano-ano. Pero kami determinado na hulihin siya at determinado kami na panugutin siya. Dapat may accountability. Lalo na siya na tumakbo bilang mayor tapos nagsisinungaling sa publiko. Mabigat ang kanyang pananugutan. At importante na panugutin siya. At hindi kami titigil. Hindi namin i-release itong arrest order hanggat siya ay mahuli at madala dito sa Senado. Dinidinay din niya, sir, na siya yung nasa likod ng death threat laban sa inyo ni Senator Risa Hontiveros.
Ano po ba meron na po bang initial findings yung mga otoridad doon sa investigasyon kaugnay noong inireport nyo na banta sa inyong buhay? Nakikipag-coordinate kami sa Pasay Police at nag-reach out rin sa amin yung CIDG. So, dalawang ahensya ng kapulisan natin ngayon ang nag-iimbestiga dito. At pupuntahan nila itong vlogger, no? Galing itong impormasyon sa vlogger. Uh-huh. At pupuntahan nila para matanong kung saan nanggaling itong information. At bibigyan raw kami ng update or report within the week. Ngayon, kung hindi nanggaling sa kanya at alam ko, dinideny niya, tingin ko, sa dami ng abogado niya, kausapin ng abogado niya itong vlogger at sila na lang mag-usap legal. No? Dahil yung impormasyon namin ay galing dito sa vlogger na ito. At sir, itong si Nancy Gamo, nakaisa-isang naaaresto, meron siyang appeal na sana palayain daw muna siya kasi ang tagal pa nung susunod na hearing, July 29. O kung hindi man, sana daw mag-schedule ng mas maaga na hearing. Napag-usapan niyo po ba ito ni Senator Risa at sa tingin niyo dapat i-consider yung appeal ni Nancy Gamo? Hindi pa namin napag-uusapan to sa committee at binibigyan sa sistema natin, binibigyan natin ng binibigay natin yung desisyon na yan sa ating chairperson. Yan ay isang desisyon na dapat gawin ng chairperson dahil siya ang nakakaalam, no, sa takbo ng committee. Kaya pero pag-uusapan rin namin yan sa mga dadating na panahon. At itong oras ba sir na malaman na nakalabas na ng bansa si Alice Guo, malaki ba ang dapat ipaliwanag dito ng Bureau of Immigration? Kasi di ba meron ng arrest order, nandun na rin siya sa... pwede ba siyang pigilan o hindi sa paglabas ng bansa? Sa pagkaalam po ngayon, nasa lookout bulletin siya at nag-file na kasi ng petition para kumuha ng whole departure order. Pero napag-alaman rin namin, nasabi ko nga nung una, diba, yung kanyang ama, si Guo Jiangjong ay nakaalis noong May 20. Si Lin Wenyin nakaalis na rin noong May 20. Nung tinignan namin ni records, yung isa sa kapatid niya, si Guo Jianglian, ay nakaalis na pala noong May 21. So among that family, yung kanyang immediate family, ang natitira na lang dito ay si Guo Jiangdian, aka Wesley Guo, at si Guo Huaping, aka si Alice Guo. So in other words, tatlo sa kanyang mga kapamilya ay nakaalis na, no, pabalik ng China. Kaya nga sabi ko nga na baka lang, no, dahil nga yung mga kapamilya niya bumalik na, baka lang. Ang aking teorya, baka lang na mayroon din siyang possibility na bumalik rin siya doon sa China. Ngayon, yung pag-alis niya dito, binabantayan mabuti yan. At kami nakikipag-coordinate sa Bureau of Immigration. So far, wala pa silang nadidetect na Guo Huaping o Guo Jiangdian na lumalabas ng airports natin. Pinapacheck ko rin ngayon yung kung merong charter flights na gumamit. Kasi kung matatandaan natin, Selly, nung iniimbestigahan yung family, remember, may mga taong nag-charter ng eroplano at aalis sana. So, pinapacheck rin namin ngayon kung mayroong mga charter flights na galing sa Manila or galing sa Clark in particular, papuntang China. So wala pang result yung pagpapacheck niya? Wala pa. Bibigyan daw kami ng kaap ng feedback any moment. Anyway, so sir, sa Lunes, third SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., wala po ba kayong pangamba sa pagdalo, considering nga yung sinabi ni VP Sara na serious siya, hindi siya nagjo-joke nung sabihin niya, dinesignate niya kanyang sarili bilang designated survivor, and at the same time, the mere fact na meron threat sa inyong buhay? Hindi naman, Sally. Normal naman yung aking pang-araw-araw na pamumuhay. Nag-iingat lang tayo, of course, pero normal naman. Kumbaga, nag-adjust lang tayo ng konti, pero lahat ng mga major events ay pinupuntahan natin. At siguradong pupunta tayo doon. At ako naman ay kampante ako sa kapulisan natin at sa security plan na ginawa ng Senado at ng Kongreso.
ng House of Representatives dahil alam nila na mahalaga at lahat ng pinaka-importanting tao nandoon. From the president all the way to the mayors nandoon, kaya dapat kampante naman ako na maganda yung arrangement. At alam ko, isa sa mga gusto niyo marinig, bukod dun sa sana'y total ban ng Pogo, ay matutukan din ng Pangulo itong problema natin sa education sector. Ako meron tayong problema, may crisis tayo sa education ngayon. At marami na naumpisang reforma si VP Sara nung siya ay nakopo. Pero itong reforma ito ay importanteng ipagpatuloy at patindihin pa, intensify pa. At ako ay kampante, very confident ako na si Senator Sani Angara or Secretary Sani Angara na pala ngayon. Secretary Angara ay ready to hit the ground running. Alam niyo na yung problema dahil napapag-usapan namin to sa EDCOM. In fact, si Secretary Angara halos walang absent yan sa EDCOM kaya at active member. No? So alam ko na marami na siyang alam na solusyon na ma-implementa na kaagad. Sir, meron na lang akong last 2 questions. Yung isa sa huling question ko, marami po yung nagko-question doon sa about 90 billion pesos na unused fund ng PhilHealth na ibinalik ko sa National Treasury para gamitin daw sa unprogrammed funds. Ang sabi, ang dami nagkakasakit nating mga kababayan, bakit hindi gamitin para pangtulong sa ating mga may sakit na kababayan yung naturang pondo? Wala ba kayo nakikitang questionable doon sa pagbabalik ng unused fund na yun ng PhilHealth? Ako, Sally, bibigyan ko ng malaking flexibility at leeway ang Department of Finance dahil doon sa mga nabasa kong reports, 500 billion pa ang nasa kaban ng PhilHealth. No, so dahil nga ang laki pa ng kanilang reserve fund at malaki pa ang pondo na sa loob ng PhilHealth. Kahit na ilang taon nilang gagastusin yan, hindi mauubos. No, so yung tinransfer na 80 plus billion, 89 yata yun, to be exact, ay maliit lang na bahagi doon sa kanilang reserve fund. Importante na may flexibility mag-manage ng pondo ang Department of Finance dahil alam rin naman natin may marami tayong pangangailangan sa classrooms, sa kalsada, sa pagbibigay ng tulong sa iba pang mga programa. So importante ang flexibility niyan. At ako naniniwala rin, alala na dyan si Secretary Recto, na hindi niya pababayaan ang mga kababayan natin pagdating sa kanilang health concerns. Yan yung dahilan kung bakit isang elected official o dating elected official ang linagay sa PhilHealth para mayroong pulso no, sa tao at meron siyang damdamin sa tao o nararamdaman niya yung damdamin ng tao. Kaya ako naniniwala na hindi ilalagay sa alanganin ni Secretary Recto ang kalagayan ng ating mga kababayan. At yun na nga, no, nung tinignan namin, may 500 billion pa doon na kumbaga labis-labis na yan sa mga pangangailangan ng PhilHealth. At panghuli, sir, sabi ni BP Sara, hindi na siya tatanggap na anumang cabinet position sa Administrasyong Marcos. Ito ba expected na dahil nga nag-resign na siya bilang DepEd Secretary? Or nakalulungkot ba ito dahil tanda ba ito na pwedeng hindi na talagang magkatulungan yung Pangulo at ang ating pangalawang Pangulo? Para sa akin, Sally, ay pareho silang gagawa ng magagandang proyekto o programa para sa ating bansa. Elected Vice President pa rin siya. May mandato pa rin siya para sa ating bansa. May mandato pa rin siya na galing sa ating mga kababayan. At kahit na wala siyang executive portfolio, pwede naman niyang gampanyan yung kanyang pagiging Vice President sa ibang paraan. No? Alam ko, nagtayo si Vice President ng maraming satellite offices. May pondo rin siya para tumulong. So, kung yan ay hahayaan at ipagpapatuloy ng ating Vice President, malaking bagay rin yan sa pagtulong sa mga kababayan natin at makakatulong din yan sa administrasyon. Naku, marami pa ko sana itatanong, kaya lang kapos pala ako sa oras. On that note, marami pong salamat, Senator Win, sa oras ninyo dito sa programang Usapang Senado. Para walang masabing iilan lang ang pinagbasihan po ng COMELEC, titingnan din po namin yung mga fingerprints na yon. Hindi po namin pwedeng ipadala kasi sa Maynila, kaya na kailangan talagang sadyain at puntahan ng ating po mga examiners o eksperto.
Inaasahang matatapos na sa susunod na linggo ang investigasyon ng Commission on Elections Fact-Finding Team kay suspended Bamban Mayor Alice Guo. Sa darating na Miyerkules, July 24, pupunta ang COMELEC sa pangunguna ni Chairman George Erwin Garcia sa bayan ng Bamban. Ayon kay Garcia, susuriin ng komisyon ang fingerprints ni Mayor Guo doon noong 2022 national and local elections at 2023 barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ito ay itutugma ng COMELEC sa findings ng National Bureau of Investigation o NBI. Nilinaw ng COMELEC na hindi ito pagbibigay ng espesyal na atensyon sa kaso ni Guo, kundi para maresolba ang isyu ng posibleng pagsisinungaling nito sa kanyang Certificate of Candidacy o COC. Batay sa resulta ng investigasyon ng NBI, si Mayor Guo at isang Chinese national na nagngangalang Guo Huaping ay iisang tao lamang. Tiniyak ni Chairman Garcia na bibigyan nila ng due process ang alkalde. Kapag po ang isang tao nagsabi na siya ay Filipino citizen at siya naman pala ay hindi, halimbawa, ayan po yung misrepresentation. Ang isang tao nagsabi na siya ay nasa tamang edad, doon sa posisyon na kanyang tinatakbuhan, yun naman pala ay hindi. O yan po ay misrepresentation. So, yan po ay mga pagsisinungaling na may relasyon mismo sa kwalifikasyon sa opisina.